Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mataas yung confidence ng mga House prosecutors na kayang makasecure ng tamang boto. 16 votes to convict Sara Duterte. Ito yung sabi mga kababayan ni Bicol Saro Party List Representative Tere Ridon. Kahit pa niya nagbago ng komposisyon yung Senado. Kasi nga po sa tindi ng resibo na hawak ng House Prosecution, mahirapan po ni acquit si Sara Duterte. It will be a suicide on the part, political suicide on the part of the senators pag hindi nila kinonvict si Sara, pag inacquit nila si Sara. Tapos yung mga pangarap nila sa politika, tapos yung karera nila sa politika, itong mga senador na mag-acquit kay Sara Duterte sa tindi ng resibo. So habang pinapakita ni Sara Duterte, pinapalabas niyang mahina ang impeachment laban sa kanya, impeachment case. Kabiliktaran po ang istruktura na lumalabas sa prosecution team ng Kamara. Ayon kay Batangas Representative Jinky Luistro, ang lead prosecutor ng House, ang mapagtatalaga ng mga kaso sa mga tinalagang House prosecutor, nakabasean niya sa dalawang mahalagang bagay: familiarity with the article at ang bigat o kapal ng mga ebidensyang dokumento. So dahil dito mga kababayan, bino nila ang isang powerhouse team para sa dalawang pinakang mabigat na articles of impeachment. Ibig sabihin, kapag mas maraming prosecutors, mas mabigat yung mga ebidensya. Kapag mas makapal yung mga dokumento, mas delikado yung kaso. At sa puntong ito, malaki yung problema ni Sara Duterte. Mabibigat yung hawak na dokumento. Bank records, AMLAC findings, SALN discrepancies, at official congressional hearings. Sa Article 1 mga kababayan, yung maling paggamit, misuse of 612.5 million na confidential funds. So ang nasasakdal, si Sara, inaakusahan po ng culpable violation of the Constitution, graft in corruption, at betrayal of public trust. Dahil po sa manumalyang paggamit ng pondo. Nahati po ito sa 500 million piso na confidential funds ng OBP, then yung 112.5 million mula naman sa DepEd. Hindi siya po maliit na usapin kasi taxpayers money siya, confidential expenditures, liquidation records, at yung paggamit ng secret funds na matagal na pong kini-question. So yung mga lead prosecutors, pinangungunahan mga kababayan ni Luistro, ang team members, Congressman Joel Chua, Lawrence Defensor, Rods Gutierrez, Lordan Suwan, Jonathan Kate Flores, Chel Jukno, Laila de Lima, tapos si Tere Ridon. Dahil po makapal yung ebidensya, maraming prosecutors yung inilagay. So yan po yung mga House prosecutors assignments on the articles of impeachment. Sa threats and destabilization, ang mga prosecutor si Lawrence Defensor, Laila de Lima, tapos si Representative Bel Zamora. Sa issue ng sa kaso ng bribery, si Joel Chua, Rods Gutierrez, si Representative Kaka Bag-aw, tapos si Representative Zamora. Sa unexplained wealth, ito yung pangalawa sa pinakang marami na members, si Tere Ridon, ang lead prosecutor. Dito pala ang lead si Lawrence. Dito sa bribery si lead counsel, si Joel Chua. Sa unexplained wealth, si Tere Ridon ang lead. Then members, si Chel Jukno, Kaka Bag-aw, Rods Gutierrez, Joel Chua, Laila de Lima, Representative Lordan Suwan, tapos si Representative Jonathan Kate Flores. Yung confidential funds, yung napakakapal, kaya siyam sila. Ang lead counsel dito si Gerbil Luistro,
member si Joel Chua, Lawrence Defensor, Rods Gutierrez, Lord Dansuan, Jonathan Keita Flores, si Chil Jokno, Terry Ridon, tapos si Laila De Lima. Yung mga trial spokespersons, si Representative Rene Co, tapos si Congressman Sia Adyong. So, yan po ang mga assignments ng mga House Prosecutors, mga kababayan. So, ibig sabihin nito, bawat dokumento, bawat liquidation, bawat acknowledgement receipt, bawat confidential transaction, may nakatutok pong legal experts. Matindi po ito. So, bakit po, mga kababayan, ay malakas at solid yung prosecution? Sabi po ni Luistro, dahil dambuhalaan niya yung dokumentong ebidensya, ang pagsama-sama ng 10 mga prosecutors ay nangangahulugan na bawat pahina, bawat pirma, bawat bank movement, at bawat transaksyon po, may nakatutok na eksperto. Ganon katindi ang scrutiny na gagawin po. Walang makakalusot po sa teknikalidad, airtight. Ang mga kasong ito hindi po gawa-gawa o kaya haka-haka lamang. Lahat po ng ebidensya at testimonya ay dumaan at lumabas na sa Justice Committee hearings. Ibig sabihin na ipresenta na himay-himay na cross-examine na itala na. So lang nangyari itong lahat bago pa man na maganap yung impeachment trial. So pinagsama-sama ng prosecution team, mga kababayan, ang matatandang haligi ng batas, mga constitutional experts, anti-corruption specialists, at mga agresibong batang mambabatas. So ito po ay isang airtight lineup, legal strike force, at highly coordinated prosecution team na mahirap tibagin kahit ng pinakang mahal na mga defense lawyers ni Sara Duterte. Takot nga ngumarap sa Congress yung mga batikang abogado ni Sara. Ayaw mag-appear. So hindi po simpleng political attack yung kinakarap ni Sara Duterte. Ang tunay na problema niya mga kababayan, yung dambuhan lang mga dokumento na iharap sa husgado sa impeachment trial. Dahil po, hindi po pwedeng kontrahin ng mga propaganda, ng social media machinery, mga emotional speeches tulad ng drama ni Pia Cayetano nag-iyak-iyak sa Senado kanina. At victim narrative, hindi po obra ang ganyan. Walang drama ang pwedeng umobra sa AMLAC findings, sa SALN discrepancies, sa confidential fund records, at saka official hearing testimonies. So habang tumatagal mga kababayan, lalong lumalakas ang perception na ang pangunahing strategy ng kampo ni Sara ay yung delay, procedural obstruction, legal maneuvering, at saka political shielding. Kasi po, kapag nailatag na yung mga bank transactions, financial inflows, confidential funds documents, at saka SALN inconsistencies, maaring tuluyan ang mabasag yung political image ni Sara Duterte bilang isang malinis at biktima lamang ng pamumulitika. Tama ba? Madodorog yung lahat ng kwento nila, mga padrama nila, mga pa-simple-simple. Di ba? So napakataas ng chance ang makonvict si Sara Duterte at saka mapatalsik sa pwesto. Kung papayagan lang ng Senado na maipresenta po yung lahat ng ebidensya, susundan ang katotohanan at uusgahan siya mga kababayan base sa ebidensya, hindi base sa alyansa, sa political loyalty, sa Duterte patronage system, o proteksyon ng kaalyado sa Senado tulad ng ginawa nilang proteksyon kay Bato, tinatakas. Ngayon, yung TRO ni Bato, denied ng Korte Suprema. So valid, sabi ng palasyo. You see, diyan magaling sa proteksyon ang mga Duterte senators. So para mga kababayan sa maraming mga Filipino,
Kapag may confidential funds anomalies, hindi may paliwanag na yaman, hindi consistent na salin, at saka bilyon-bilyon na suspicious transactions, dapat mo may pananagutan. So ulitin natin mga kababayan, kapag mga dokumento na, bank records, AMLAC findings, ang siyang kalaban, hindi na sapat po yung mga propaganda. Hindi na yan obra. At kapag nailatag na po sa Senado, ang lahat ng mga ebidensyang ito, maaari pong ito na yung pinakang mapanganib na political legal crisis na kakaharapin po ni Sara Duterte.